So, ayan. Lalang, may kukwenta lang ako. Nagagawa ko ng aking assignments. Ano pala yung reviewer. Actually, hindi pa ako nakakapag-review eh. Ang ginagawa ko kasi nilalagay ko siya sa handout. And, ayun, mag-review tayo. Actually, meron lang akong kwento sa inyo tungkol dun sa school namin. And, wala lang, gusto ko lang siyang i-share dahil alam ko naman mga chismosa kayo. Charis. And, ayun na nga, yung nangyari kasi kanina is unexpected yung paggrupo, pag-report, super duper unexpected talaga. And, ako kasi yung tipong taong mahina ako sa ganito, mahina ako sa ganyan. So, lahat naman tayo hindi perfect, di ba? And, as sa Bisaya kasi is parang kumbaga malaki yung boses ko at the same time mahirap akong makapag-pronounce ng words. So, ayun yung nangyari sa atin kanina. And, yung report namin is about dun sa handout na which is about dun sa perspective ng Pilipinas ata. So, hindi ko siya masyadong na-deliver ng maayos. And, pati sa pag-pronounce ko, medyo nahirapan din talaga ako. Kasi siguro dahil nagsishake yung hands ko noon, and then sobrang kabado ko, hindi ko alam kung paano ko siya explain. Pero kung siguro no, kung talagang matagal pa yung reporting namin, kasi katulad doon sa contemporary dati, talagang nakapaghanda talaga ako. As in, kaya ko naman mag-report, kaya ko rin mag-explain. Basta hindi lang siya on the spot. Eh, yung nangyari kasi kanina is on the spot talaga. So, hindi ko in-expect na ganun yung mangyayari. So, nag-report kami. And, wala lang, kung ano lang yung naintindihan namin dun sa handout, explain namin siya. So, though, ako kasi kapag pagdating sa reporting, mahina talaga ako sa reporting, aminin ko yan. And, kung mayroong mag-date, like for example, dinro po ka, tapos, dinro po kayo, tapos may date kayo kung kailan kayo magre-report, nakakapag-prepare talaga. Pero yung nangyari kasi kanina is hindi nakapag-prepare. So, hindi talaga maayos yung pagka-deliver ng reporting. So, ayun, dahil nga mahirap akong mag-pronounce at dahil Bisaya kasi. So, pag-pronounce ko ng ibang mga ibang words or for example, yung si Dolphy or kaya yung si Nida Blanca. O, ngayon nakakapagdan ako. Pero kapag nag-shake kasi ako at nararamdaman kong hindi ako confident magsalita at nakikita ko rin yung audience mo na iba din yung tingin nila sa'yo dahil ganito ka nga, bobo ka nga, gano'n. So, ayan. So, ang nangyari is, ayoko kung sino yung pinagtatawanan nila, but it's okay kasi wala eh. Lahat naman tayo, di ba? Lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo, sabi ko, lahat tayo nagkakamali. And wala namang perpekto sa mundo, sa totoo lang talaga. Pero, ang iba kasi yung generation ngayon, kumbaga, iba yung pagkakaintindi nila sa isang tao or kaya sa iba yung ang tawag nun, hindi ko siya ma-explain, din niyo. Para kung ano, hindi ko rin siya ma-explain. I'll have to ask my... Basta yun, iba yung generation nila sa generation namin. So, parang, kumbaga, basta, hindi ko siya ma-explain na maayos. Yun lang, ang akin lang naman is, kumbaga, sana, lahat naman tayo nagkakamali. And, walang perfectong tao sa mundo. And sana, the way na mag-report yung mga kaklase nyo, or kaya yung mga, kung sino man yung naging classmate nyo, sana nakikinig man lang sila, kahit nasabihin mong hindi kami magaling mag-report, sana hindi kami pinagtatawanan, alam nyo yung ganun. So, sana nakinig na lang, kung ayaw nyo kami pakinggan, is tumahimik na lang, di ba? So, ang gusto ko lang doon ipaliwanag is parang gusto ko yung parang respeto lang. Kasi kung sila nga nagre-report, kahit naman noon dyan pa ako nag-aaral sa STI na, kung sino man yung nagre-report, respeto talaga kami. As in, hayaan namin sila, hindi namin sila pinapakailangan. Kasi ganun kami. And hindi kami yung tipong taong tatanungin namin siya after niya mag-report. Tatanungin namin siya. Hindi kami ganun. Hindi ko rin ugali yung ganun talaga.
Kasi ayokong ayoko magkaroon ng, alam niyo yun, yung kalaban sa isang, sa school, parang ganon. Iniiwasan ko yung mga ganong bagay. Kasi, at saka hindi ko kinalakihan yung ganong bagay. Hindi ko siya kinalakihan. Kaya siguro kong tao. Kaya siguro maraming namamansin sa akin, alam mo yung tipong iniiwan ko yung good memories sa kanila. Kaya lagi ako tinatawag ng mga kaklase ko dyan sa STI na Ate Chay, ganun, ganun. Kasi nga, hindi kasi ako yung palaban. Kasi sila kasi parang competitive sila. Gusto nilang, ay, gusto ko ganito, gusto ko ganyan, gusto kong magaling ako, gusto ko ganito. Ganun sila. So, wala naman akong magagawa kasi nandun na nga ako sa section na yon. Ay, na lang talaga, makikisabay na lang talaga ako. Though medyo mahirap talaga kapag ganun yung nangyayari sa sitwasyon mo. Kasi parang kumbaga, dapat binibuild nila sila mismo as a student, dapat binibuild nila ng confidence yung isang tao, lalo-lalo na pag nagre-report, diba? So, dapat ganon. Hindi yung, porket hindi ka marunong mag-report, porket hindi ka marunong mag-explain ng maayos, hindi details yung pag-explain mo, pagtatawanan mo na ganito na agad. Literal, as in, super. So, ayan. Gusto ko lang siyang ma-share dahil parang ang pangit kasi sa pakiramdam na habang yung galing ka sa report tapos pinagtatawanan ka tapos kabado ka dahil sa ganun. Respeto na lang talaga. As in, respeto lang talaga yung inaano. Kasi lahat naman tayo, yun nga sabi ko, lahat naman tayo nagkakamali. And we are not perfect. Tao lang tayo nagkakamali. As in. Yun lang naman yung masasabi ko. Kaya ako nag-video. Kasi gusto ko lang siyang gusto ko i-express yung feelings ko na bakit gano'n, bakit ganyan. Ang dami kong tanong kanina sa jeep. Actually, yung pag-uwi ko, super duper, ang dami ko na bakit ganun sila, bakit ganyan sila. Bakit bigla na lang silang tatawa na although hindi ko alam kung sino pinagtatawanan nila, kung sino sa amin, pero ramdam na ramdam ko yung ang lakas ng impact sa akin yung ganun na parang nakaka-low confident talaga, alam niyo yun. So ayun,